Okay, so let's try this one. Analytical ability naman tayo for your coming civil service exam. And we will try to understand and analyze the problem para makuha po natin yung sagot. Okay? So number 1, persons A, B, C, D, and E are standing in straight line. Not necessarily in that order. B and D are the person apart. Neither C nor B are at either ends. E and C are always beside each other. So take note for this, ito po yung details para makuha natin yung sagot. At ang tanong, who are at each end of the line? Sino daw po yung nasa dulo ng linya? Okay, so sa logic, mas maganda po pag sinusulat po natin yung given para mas ma-figure out po natin yung problem. So A, B, C, D, and E are standing in straight line daw. At hindi po sila naka-in order. At dito po makikita po natin yung details. Ayan. So, take note of this. Lagi nyo pong titignan yan. Ayan, i-delete muna natin yan para mas malinis. Dito, ang tanong, who are at each end of the line? Sino po yung nasa dulo ng linya? Mababasa natin dito sa details. Dito, neither C nor B are at either ends. Meaning, pag sinabing neither, ayan, wala daw sa letter C at B ang nasa dulo ng linya. So, dito sa choices natin, magkakaroon na tayo ng elimination. Wala daw sa C or B. Neither C nor B ang nasa linya. So, pag may nakita kang B at C dyan na nasa dulo, i-eliminate na natin. In letter A and B, ayan, may B, so eliminate na yan. Sa B, mapapansin ninyo, A and C. Mayroon po siyang C, so eliminate na po natin yan. At ang choices na lang na pagpipila natin, itong C, D, and A. So, solve daw natin. In letter C, A and E. So, A and E, nasa dulo daw. So, mayroong blank dyan na 3 letra. Sabi niya dito, E and C, ito po, E and C are always beside each other. So definitely, itong E, katabi niya ang letter C. Kasi nakalagay sa details natin, E and C are always beside each other. Lagi silang magkatabi. At ang natitira na lang, B and D. So, sabi na dito sa unang details natin, B and D are the person apart. Meaning, magkahiwalay. So, itong letter C na choices natin, magkadikit itong B and D. So, meaning, hindi ito yung sagot. So, D and A, so D and E na lang po yung choices natin dito sa question na to. So, linisin ko lang para mas malinaw po tayo. So, delete ko lang para mas malinaw tayo. Yan. So, D or E lang po yung pagpipilian natin. Dito, D, nasa dulo doon ng linya, at A. At may 3 ditong blank letter. Sabi niya dito, E and C are always beside each other. So, gaya na sabi ko, hindi po sila magkahiwalay. So, dito, C and E. At ang natitira na lamang ay yung D. Anong mapapansin nyo dito sa letter D? So, magkatabi yung C and A, tama? E and C. So, dito magkatabi yung C and E. So, tama dito. E and C are always beside each other. B and D are person apart. So, magkahiwalay din naman sila. So, maaring tama itong letter D na choices. Subukan naman natin tong letter E. E at D. Okay, so may 3 blank dyan at yun yung sasagutan natin. E and C are always beside each other. So, definitely, ang katabi nitong E ay C. Okay? B and D are the person apart. So, hindi daw po sila magkatabi.
Meaning, pwede natin ilagay dito yung B. At definitely dito yung A. So, sa D and E ay tama. Now, dito na papasok yung critical thinking po natin. Saan dito yung tamang sagot? Para sa akin, ang tamang sagot ay letter E. Why? Kasi dito, mapapansin nyo sa letter D na choices, masyadong magkahiwala yung D at B. Okay, so B yan. At B. Pero dito, masyadong malapit. At bakit ko nasabi na ang sagot ay letter E? Dahil mapapansin natin dito, B and D are the person apart. So kung i-analyze po natin, yung B and D, person, singular yung ginamit, ay pinaghiwalay lang. Okay? So pinaghiwalay lang. Singular meaning iisang tao lang yung B and D, pero pinaghiwalay lang. So dito mapapansin natin sa E, parang pinaghiwalay lang. Single person na pinaghiwalay lang. Unlike dito po sa letter D, na parang two person na po ito dahil masyado na silang magkahiwalay. So for me, the answer is E. Okay? So try to understand and analyze. At especially, mas maganda kung ilagay natin yung given para ma-figure out po natin at mas maintindihan po natin yung problem. Okay, I hope you got this one and may natutunan po kayo for this video. At sa lahat po ng naghahanap po ng latest and updated civil service reviewer, meron po kaming promo for only 50 pesos. Nandun na po lahat. Message us on our Facebook page. Nasa bio po yung link po namin. So, follow for more tips, updates, and tutorials sa civil service exam. So, God bless po sa lahat.